kaibigan! And good day mga kabeshi! Yan! Welcome dito sa nag-iisang youth-oriented show dito sa siyudad ng Bigan na kung saan ang talento at kakayahan ng kabataan ang siyang nangunguna. And today's episode, we have a very special guest. Academic achiever, great leader, the jolliest person you've ever met, my best friend, my everything. The love of our life! Yes! Talaga namang hindi lang siya special, kundi napaka pa. Dahil kikilalanin natin siya mamaya at aalamin natin ano nga ba yung nagbibigay sa kanya ng passion to be this great leader. Sino kaya siya? May na ba kayo mga kabeshi dyan? Kaya huwag po kayo maglilipad ng channel dahil aalamin natin kung sino nga ba yung special guest natin dito lamang sa Rise Up Bigenyo! At welcome back mga kabeshi! Finally, kasama na natin ang ating special guest para sa episode na ito na napaka-special rin naman sa mga puso namin. So yan, kabeshi, magpakilala ka na. Hi mga kabeshi, I am Saraya Claire Siriban, 16 years old and part of the SSLG organization of Ilocos Sur National High School. Yan, so kabeshi Saraya, pwede ba namin malaman who are your very proud parents? My proud parents po. My mother is Cecil Siriban and my father is Samuel Siriban. So ano yung work ng parents mo? My father actually works for a private company po sa pag-deliver po ng mga packages, ganun po. And my mother is a business woman po siya. And nagbebenta-benta po siya, ganun. Ay, nagbibenta yung mother mo. What if you invite mga kabeshi natin dyan? So, wala ng mother mo. Yes, pumunta na po kayo sa Don Demas. Nagpapahalo-halo po yung nanay ko. Sir, palala niyo. Yes, of course, ate. Anong sangkap ng halo-halo niyo yung kakaiba? May strawberry ba yan? Ano ate? Like, may ube po. It is made with love. Yes, that's the main ingredient. Yes. So, okay. Yan, may tatanong sa'yo si Kate. So, what is your journey? My journey as a leader or As a leader? my journey as a leader, I started my leadership journey po when I was in elementary. Pero unfortunately, as time passes by, syempre dumating yung mga challenges like the pandemic. And doon po nag-start yung mga online classes and everything. And natigil po yung pagiging student leader ko doon. Kasi we all know na noong time ng pandemic, parang nakakawalang gana talaga ng sumali sa mga iba't ibang activities, ganun. Parang nasa loob lang tayo ng bahay and we feel so isolated. And nag-continue siya noong nag-face-to-face classes kami when I was in grade 9. Pumasok po ako sa SSG and in grade 10, I became the SSLG treasurer. Yan, at napakaganda naman talaga ng journey mo kasi even if yun nga pandemic, which I can relate kasi especially at that time is yung elections and activities, lahat Yes, online, hindi mo masyadong nag-feel kasi like nasa screen na lang, but yung fashion mo na bumalik, especially this time na new normal na tayo is we are very proud of you. Thank you. So, Saraya, what is your accomplishment report? Accomplishment report. So, sa administration pa namin this school year 2023-2024, madami pong mga programs na ginawa po namin. And gusto ko pong i-highlight yung Bigay Puso program namin noong last December po yun. And sa program po na yun, pumunta po kami sa Nagpanawan and doon po madaming mga kids yung napasaya namin and seeing those genuine smiles makes my heart like filled with joy kasi sobrang hilig ko po sa mga bata and knowing na may mga napasaya po kami with that program, parang ang saya lang din sa feeling. Actually nga, speaking of Bigay Puso, way back then nung meron pang around KV
ang ganda lang kasi di ba, yun yung spirit of Christmas, yung giving. So, malay natin sa Christmas, may free bigay ng mga empanada. Uy! Okay. We do not know naman. How about naman, next question is, bakit mo siya motivation and inspiration? Uy, Okay, sino yan? So, ano yung motivation at inspiration sa Ryan sa leadership? like, yung nagiging motivation ko po is yung mga fellow students ko din na yung mga students na hindi nila kayang ipahiwatig yung mga gusto nilang sabihin or yung mga concerns nila. That's why I stand for them, and with my position po sa leadership, nagagamit ko po yun para bigyan sila ng boses and may pahayag din yung mga gusto nilang sabihin. So, ikaw yung nagsisilbi na chairperson. Yes. So, can you give us one moment na parang may gustong ipahayag or sabihin yung student and then ikaw yung naging voice niya? So, ano yung certain situation na nangyari? Actually, ate, madami na. Regarding sa bullying, meron po. Kasi hindi natin yun maiiwasan sa isang school. And with that, ate, na meron po yung isang student na lumapit po sa akin regarding sa pambubuli sa kanya. And with that po, na-taken po siya ng action. Like, na parating po sa advisor niya and natigil po yung pambubuli niya. And sa experience na yun, ate, parang ang saya ng puso ko kasi nakatulong po ako, and with that, na-prevent din po yung pwedeng trauma na i-cause kapag maging deeper pa yung pambubuli sa kanya. So, maganda yung ginawa mo kasi there are really students out there na hindi kayang ipahayag or sabihin yung nararamdaman nila. And they also have the fear ate na Yun talaga. hindi sila paniwalaan and Or madajudge sila kapag sinabi nila yung gusto nilang sabihin. So, as a student leader din ate, dapat meron kang matatag na loob din, and meron kang determination na talagang if gusto mong tulungan yung isang student na nangangailangan, you stand for him or for her. Ang ganda naman yung ginawa mo for that student. I really commend it. Kasi most talaga, even if yung mga student leaders, may mga times na matatakot din sila. Kasi syempre, voicing out about a very serious issue, madadami at madadami din talaga. And yung ginawa mo is something na proud kami, of course, and proud yung SSLG knowing na maraming cases ng bullying. Na makastop ka man ng isa or ma-prevent mo man yung case na pwedeng mangyari is already a big thing. Okay, so may I ask, like, what is the process? Like, if someone gets bullied at school and like they are scared to like reach out, how do you reach out? Yes. Actually, my social medias are very open for those complaints or for those problems din kung gusto nilang ipahayag. And I can advise na kapag natatakot sila na mag-reach out, is tatagan nila yung loob nila para hindi na magtuloy-tuloy yung mga ganong instances. And I can advise din na pwede silang lumapit sa guidance office sa school natin kasi we have guidance counselors there, and we assure you na may mga action silang iti-take para ma-stop na yung mga ganong cases. Mga teachers natin, Yes. or if talagang hindi nila kaya, Oo. maybe yung mga friends nila, yung mag-stand up sa kanila. Advisors, ganun, pwede mag-open up kasi I know na willing po silang tumulong. It starts with them kasi Mm. talaga na malalaman natin the moment that they open up sa atin. Sa atin na yun, on how we will help. Yes po, and to us, the SSLG officers, we are open po sa mga complaints, and as the student body po, we are very, very willing to hear you out sa mga problems din nila and sa mga kailangan na mataken po ng actions. Meron ding rescue kabataan. Pumunta sila way back then no, grade 9 pa lang yung ate ko, which maganda rin yung platform na meron sila. So, ano naman yung mga, speaking of platform, ano yung advocacy at platforms na meron ka sa Ryan?
Actually, ate, my advocacy, yung main advocacy ko po is about sa mental health ng mga kabataan. Because as an aspiring psychologist, gusto ko din, Aspiring psychologist. yes, gusto ko ding paglaanan ng pansin yung mga mental health ng kabataan. Kasi we all know na at this age, very crucial po tayo sa mga mental health issues, just like yung mga depressions and yung mga anxiety, which also naging effect din sa atin ng pandemic. Kasi Isolated tayo. nakakulong lang tayo sa bahay, wala tayong makausap, even though meron tayong kasama natin yung family natin, hindi naman lahat ka-close yung mga families There are nila. cases kasi na yung home na tinatawag is yung mga bata, they do not feel at home. Ganun Yes, yung ate. So, maganda yung advocacy mo, knowing na in this generation, marami din tayong natatanggap na it's nasa utak lang, or it's not real, kulang lang siguro sa ganito, sa ganyan. Yes. So, yung passion mo at saka yung will mo na mental health, yung maging advocacy mo, maging focus mo is maganda. Kasi usually sa school, nag-focus sila, di ba, around sa mga garbage, Yes. sa mga sanitations, or hindi naman kaya isa supplies. So yung naisip mo na mental health, para may kasama yung mga student, knowing na gano'n din yung ginagawa mo. Maganda yun. I hope you continue it, lalo na graduate na ako, mag-moving up na kayo. Dapat makita pa rin yan as you go by at mag-iiwan kayo ng long-term plan. Yes, ate. I'll surely will. Okay, so next question. So, what is your tagline in your life? Actually, yung tagline po namin is Ilocano siya. And yung party name po kasi namin nung previous election is Bulan, which means Bonafide Union of Leaders for an Astounding and Nurturing School. And kasi yung secretary po namin, si Kuya Jerickson, hi Kuya, sobrang jolly niya po. And noong nag-uusap-usap po kami about sa magiging tagline namin, na-mention niya po yung mega na word. And from that po, doon namin na-derive yung tagline namin na mega run niya para di mega school. Parang we are the mega leaders na magbibigay ng mega run niya sa mega school. So, nagbibigay kayo ng light sa Yes. Ilocos National Yes. School. So, bulan means moon, buwan. So, sino yung nagka-idea na gamitin mo yung bulan or yung moon? Kasi usually, sa mga elections is, way back then, yung sa amin, nung chairperson pa ako, is ginagamit namin mga stones. Meron din yung mga diamonds, meron din yung birds, leaders, gano'n. So, parang first time ko rin nakita na may nakaisip na gamitin yung moon. So, sino yung may inspo? Kasi ate, yung nabigay sa amin na parang theme is Ilocano deities. Ganon. And upon searching po, yung mga kasama ko, nagbigay sila ng suggestions. And nagpa-poll po kami doon. And yung bulan po yung nanalo. And that suggestion is from our aspiring protocol officer po doon. So yung kalaban niya, di ba, the other team, opposing team, is lamang sa Yes, kanila. So yun pala yung team niyo, kaya pala ganun. Yes. So maganda siya, very catchy. Nakuha niyo yung attention kasi especially dun sa mega run niya, you're giving life to the students. So ang next question naman natin is, what makes Saraya better? Actually, from my past experiences, doon po ako na-mold or na-shape as a great leader now. And ang dami pong, as a person, madami po tayong pagdadaanan para makadating sa journey na kung saan nandito tayo ngayon. And as I look back, from that Saraya na nakilala ng elementary, tapos compared sa Saraya na nandito ngayon, sobrang laki po ng nangyari. Yung improvement mo talaga. Kasi you're starting to see yung mga viewpoints ng ibang tao, you're Yes, starting to see kung saan part mo need mag-improve, yung parts na need mo maging focus. Right. Especially yung sa'yo, yung mental health, I think siguro sa past experiences mo rin, nakita mo talaga na yun yung need ng focal point. Kaya yun yung ginamit mo na matrix dun ka natutuwa. Yes, ate. And also, na-assess ko na din po yung weaknesses and strengths ko. Yeah. So, alam ko na ngayon kung saan ako mag-focus na parang i-lift up yung weakness ko or gamitin yung weakness
maging better pa akong tao. Ginagamit mo talaga yung weaknesses mo, yung strengths mo, like sa SWOT analysis, na Yes, as opportunity for growth talaga, tsaka for your fellow students. So, Saraya, what is your leadership style? Leadership style. Ayaw Sakto ka ba? Gano'n? Ay, Authoritarian. hindi. Like, parang yung leadership style ko lang is, parang best friend yun lang ako. Ganon. Like, Ganda yun. sobrang, Kasi like, di ba pag leaders, usually they expect dominance, especially if like, research leaders or Yes, classroom leaders, isipin nila, stricto yan, mag-uutos yan, ganito, ganyan. pero different, very different po yung style ko. Like, yung approach ko po is parang friend lang. Oo, ganon. ganun. Parang, okay, fun, ganon. Just, show them na very open ka, very approachable ka, ganon. So like, you're a leader, by heart talaga, you're not just a leader kasi you are appointed your position. Yes. Ganun yung maganda. Kasi nga, di ba, on our lesson sa CESC, Hi Sir First, sinabi niya na dalawa yung type of leader. So there is this leader that is a so-called leader and there is the leader na leader talaga. So I can really see na leader ka talaga. Kasi, syempre working with Sarayo, gusto naman na hindi ka talaga yung like, utos lang, gawin mo to, ganyan. You do not exert your power in a way that you abuse it. So yun yung maganda and I hope hindi yun magbago sa'yo. Promise. Never. Kasi di ba we're leaders for a cause. Very kasi kapag sobrang strict ka, mas matatakot silang lumapit sa'yo and mas hindi sila makakapag-open up sa'yo. So, if you're really a great leader, dapat ipakita mo na approachable ka and willing ka to hear them out. Ganun lang. Kasi ikaw yung magiging sandigan ng mga students. Ng mga students, they will treat you as a friend rather than a leader na kung saan is maybe after this or after that, may need na akong gawin. Yes. So you do everything talaga na walang kapalit. So everyone is your friend. Okay. So yan. Who do you look up? Who do you look up? Actually, yung mama ko po. Kasi with her life, doon ko nakita kung gaano siya ka-strong. Ang daming circumstances na dumating sa kanya. Pero she's still standing firmly. Lumalaban pa din siya sa buhay para sa amin din. And for me, she was my, siya yung parang superhero ng buhay ko. Our mothers talaga are the first leaders din naman. Yes. Kasi you see how they lead us to grow, how they lead us to the everyday part of our lives. Yung like pagkising pa lang, the way they feed us, dress us. Leadership na talaga yun. Kasi She was actually, lahat naman tayo. Oo. First teacher natin yung nanay natin. First leader natin sila. So, sila yung unang makakapag-witness ng first din natin. And, nakasabay-bay lang sila dyan palagi kahit ano yung mangyayari. Alam natin na nandyan lang talaga sila. Like, kahit gaano pa kahirap yung mga situation na dumating, alam natin sila yung magiging foundation natin. sila yung takbuhan natin. If the moment na we are breaking as leaders, dun tayo sa unang leader na nagpakita sa atin what leadership is. So, Saraya, is there anything, any reason that can make you quit? Actually, Wala dapat. wala. Wala dapat talaga. Yes, Oo. kapag student leader ka or kahit hindi ka student leader, like, if you were really born as a leader, the desire or the burning passion will always be Burning there. passion. Yes, like kahit anong mangyari, kahit anong circumstances, kapag talagang nasa puso mo yung pagiging student leader or yung pagiging leader, Even if hindi ka talaga na-appoint ng position, Yes. or even if like sa election you didn't win, or hindi kaya is hindi ikaw yung pinili nila, Yes. you'll still be a leader. Kasi hindi naman yun yung appointment sa'yo or hindi kaya yung position mo is not what makes you the leader. It is your service talaga. So, Yes. the moment, siguro sa'yo, is there anything ba na maybe maging trigger sa'yo to think na, ay, I'm gonna quit, or wala pa rin talaga? Actually, ate, with my service, madami na actually. Kasi Diba? hindi natin maiiwasan na ma-overwhelm tayo sa mga nangyayari. Yung pagod din talaga. Like, as in, academically stress, tapos dadating din yung pagiging student leader mo. Siyempre, hindi din natin maiwasan
Or even if academic, like student leader ka na, tapos sa ACADS leader ka ulit. Yes, diba? like, nakaka-overwhelm siya, to be honest. Pero, yes, I've thought na mag-quit, ganon. Pero, as I think deeper kasi, kapag mag-quit ako, paano naman yung mga tao gusto kong tulungan? Yes. Ganon yung maiisip mo ate. And syempre, as I've said kanina, hindi natin maiwasan na magiging ma-overwhelm tayo and makakapag-isip tayo ng iba't iba. Pero as time passes by, pag nakalm mo na yung sarili mo, Oo, na-realize mo na. i-question mo yung sarili mo, ay, bakit ko inisip yun? Ganon. Like, bakit ko in-involve yung pagiging student leader ko sa Stress lang ako, gano'n. Oo, like, ano ba yan? Ganon. Kasi diba, siguro na lang on my part, the way na I relate is yung sa being research leader. Kasi the moment na nag-quit ka, your research is not gonna be done. Yun yung isipin mo, especially if your members are nonchalant. Nonchalant If you're sila. so nonchalant, then like nandyan ka na, nag-iiyak ka na, and you're really, really frustrated about everything you're thinking na, ayoko na, sila na mag-leader, bahala. You remember your members, especially sa PR2 namin, we are 4, and then yung classroom namin, maraming na-dissolve na group, and there were 4 groups ata, and then 3 yung nagpunta sa akin, si Nino, si Kurt, and si Carl. And those 3 were the reason siguro na rin why I didn't quit at first. Kasi if I quit at that time, yung 3 yun, hindi rin sila magkakaroon ng chance to have a grade, and then wala din silang output. So, I know the feeling, the frustration, lalo na if you want something to be done, tapos hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin for yourself. Like, kapag leader ka kasi talaga, dapat hindi ka selfish. Hindi mo may pupun talaga yung sarili mo at first. Like, how about Kate? Ano yung like, naalala ko yung one time siguro dun sa TV broadcasting, you're Yeah. very frustrated dun naman sa yung sa thematic nila. Yung sa atin, The initiative yung hinahanap din natin sa ibang tao. Diba? Naka-survive lahat. So, if kaya namin, kaya niyo rin. Yes. So, next. So, what is the best part naman ng pagiging isang student? Actually, ate, madami. Kasi sa organization namin, I didn't expect na magiging parang family ko na din sila. That's why mahirap din mag-let go kasi yung mga taong nakapaligid talaga sa'yo, sila yung magiging inspiration mo Yung para wisdom magpatuloy. talaga. Yes, ate. Kasi like, Ang ganda sa inyo kasi hindi nagkaroon ng competitions. Kasi di ba usually sa mga organizations, hindi mo maiiwasan na someone wants this, someone wants Yes, that, and then walang nagsasan minsan sa middle na, ay ganito, ganyan. Nagkaka-competition. Buti sa inyo, it didn't really happen. no, ate, like, very smooth lang talaga siya. Like, yung advisor namin, parang tatay namin siya. Yung elected... Hi, Serena! Hi, sir! I miss you! yung elected officers namin, parang magkakapatid lang talaga kami, ate. Like, na-build talaga yung family doon sa loob ng organization na yun. And also, the best part is yung feeling kapag nakakatulong ka ng ibang tao. Hindi mo siya ma-explain or masabi sa mga words. The moment na it's done talaga, like, hi, ganun. Yes, parang, OMG, nagawa namin to, nagawa ko to. And sobrang happy naman na feel mo. Parang talagang hindi mo siya ma-explain kapag na-accomplish mo yung isang program, isang project, gano'n ate. Wow. So, if my best part, pwede ba malaman namin what is the hardest part? Hardest part is yung talaga yung pagja-juggle ng mga activities. Kasi yung time management. Kasi as an achiever din and as a part of the special mathematics program, syempre whole day na nasa school kami and we barely have the time to rest. And i-add pa natin yung pagiging student leader namin. Like, even sa mga recess or break times, talaga you're working Yes, din. ate. Pero, kapag natutunan mo talagang i-manage yung time mo, magiging easy na lang yun for you. It's gonna be hard the first time, pero you'll get used to it na talaga. You'll get the grip of it. Kasi maraming sasakripisyo dyan. Like, yung iba, nag-recess na, and then
Yes, ate. Yung logistics team, yung program committee, kailangan ayusin nila lahat. Yan. Parang may meeting tayo sa office now na. Just may quiz pa kayo, then may test kayo, and then magtatawag sila, excuse me, si Saraya, ganito, ganito. Yung mga ganun talaga. Yes, very realistic ng mga Ganun actually. talaga yung pagiging student leader. There will be time na nagsa-celebrate yung classmates mo and then magkaka-problem, ganito, ganyan. Kayo talaga yung sasaklolo. Or hindi, you're like having the best day, madadaanan mo. Wala, nagbo-boxing. Ikaw nang bahala. Talaga. Ganun yun as a student leader talaga. Huwag ka ng guard na to, ganito, ganun. May masisiraan ka ba ng chinelas, kakatakbo, ganito, ganyan. Ay, may nagkakating, may mga... Yung sasakit pa yung paa mo kasi kahit naka-heels ka, Kasi yun, takbo ka ng hindi lang takbo. yung, you do not just lead them, you show them discipline kasi it's a part of your responsibility. Yes. talaga. So, yung mga, we have to commend and be proud of our student leaders kasi siguro iniisip lang ng iba, leader lang naman yan, nagdidikta lang naman yan, but no. Kasi, Minsan din iniisip nila na pag student leader ka, okay, pang cloud niya lang yan. For social climbing lang yan, ganun. Hindi, kasi talaga you have to do it. You have to be sure na kaya mo. Kasi the moment na you run the election, may responsibility ka na agad. Like election, campaign pa lang talagang todo-todo na talaga yung dapat energy na ibigay mo kasi i-convince mo yung mga student na i-vote ka para may pagpatuloy din yung leadership mo. Pero even if wala ka namang position, it doesn't matter naman kung wala kang position, you can still be a leader. As Ate Jimin mentioned kanina, if you're really bored as a leader and if your heart really desires to become a leader, magiging leader ka as your own. Like, in your own way. You do not need someone to tell na, ay, leader ka ngayon. Kasi you yourself know leader ka. Ganun Yes, lang yun. So, sa loob ng bahay, sino ka? Sino ang Saraya first. Sino ako? Ako nga din yung saraya na OA. Actually, ako lang yung pinakamaingan sa bahay. And kapag talagang meron yung mga times na ang ganda-ganda ng mood ko, ganun. Wala, nag-iingay ako sa bahay. Tingin-tingin sa salamin na sa ganun. Ate, parang kinukulit ko lahat ng tao sa bahay hanggang sa mainis na sa akin yung mga kapatid ko. Ang ingay-ingay mo, ganto, gano'n na. Pero, Kebs, go pa din. So, ilan yung mga kapatid? We're actually 3 and I am the youngest. Oh, youngest. Yes. Bunso. Kaya pala Bunso. Ay! Thanks! I'm actually the youngest. Yung sister ko po, she's classmate si Riban. Also also studied sa Ilocos International High School po. And she's currently studying at the University of Northern Philippines sa course na BS Biology. And yung brother ko is graduating po siya now. Yes, kabatch kabatch ni namin. Ate Jimin. She is Clarence Spencer Sriban. So, hi, Clarence. From STEM strand po siya. And lahat ba kayo nag-special math class? Actually, ate, dalawa kami ni Kuya, special math class kami. Pero si ate, nakapasa siya sa SSC. Pero, like, unfortunately, hindi siya pinayagan ng parents namin kasi yung inisip din nila yung health condition niya. Kasi yung brother mo may very magaling din sa math. So, very magaling ka ba sa math? 1 plus 1. Yung Three? Wait, 5. Yan so mga math assignment. Ganun. Wow. Huwag talaga. Hindi na po yung part ng leadership Yes. Tumutulong po kami pero hindi po sa assignment. Pasensya na. Lalo pag math. Wag na po. Yes. So, yan. So, sa mga friends mo naman, are you a different type of person? Actually, ate. Hindi pa rin. Hindi pa din ate. Kailan ka naging nonchalant sa buhay mo? Hindi ko alam kung kailan matatapos yung pagiging OA ko. Pero, yeah, I'm very different po from my friends. Pero, there are similarities din which makes the friendship stronger. Pero, yung difference ko po kasi, I'm super po yung pagiging social butterfly ko. Parang, Which is good kasi there are people out there na hindi man nila na-express. They want really someone na makakausap nila or very jolly around them. Especially if mga tao na yun is wala medyo nakakausap.
kasing bubbly mo, na will throw jokes, di ba? Yung mga, kasi kapag kasama talaga si Saraya since we work with her, mapapakiti ka talaga. She is like the star of the room talaga. Ano? Stop it. At ayan, so I think si Saraya siguro is, kung sino siya, yun talaga siya. Which is very good. Kasi, ikaw yung nagla-light up talaga ng conversation. And minsan kasi yung battery ng tao, hindi lang siya as high as sa'yo. So, you give them this chance na maging masaya rin. We continue that Yes. Huwag kang magiging natsala. Hindi ko talaga kaya maging Hindi ko natural actually. Hindi namin talaga kaya. Siguro yung isa. Oo. Yun. Pero mahilig ka sa natsala. Next question. Yes. Oo, yun na mahilig sa natsala. Para may thrill ganun. Kasi nga, di ba, sabi nila, opposite attracts. Pero some part talaga, yung hard part talaga sa mga tao that are not really maboka. Nag-crush din talaga minsan kasi you're trying to determine like, ala, he's, na-off ka ba? Parang sabihin mo naman yung nasa isip ko kasi hindi naman kami manghuhula, ganun. Like, na-off ka ba? Wait lang, nainis ka na ba sa akin? Do I talk too much? Ganun. Like, talks a lot, doesn't hear. Ganon. Hindi siya nare-reciprocate yung energy. Reciprocate mo na yung energy ni Saray, nagpaparinig na sa TV. So, Saraya, can you please give us 3 traits na a leader should possess? Yes, I believe that a leader or a great leader should possess these 3 qualities, which is being a good listener, empathetic, and of course, kapag very, ano yung pangalan nito? Very, nonchalant. Huwag maging nonchalant. Nonchalant na tayo. Yes, mahirap yun. Nag-loading na din yung utak ko ngayon. Good listener, empathetic, and of course, dapat magaling ka talagang mag-manage ng time. Why You should be a student leader at OA. Yes, Tapos, yes. daughter ka pa, sister ka all na lang around. talaga. So, if you're going to ask me, bakit yung tatlong to? As a student leader, dapat open ka na makinig sa mga hinaing ng mga kapareho mong estudyante. Good listener. Second is the being empathetic. Dapat marunong kang makiramdam sa mga nafe-feel ng mga student na kagaya mo din para makapag-take ka ng action kapag syempre, di ba, kapag tayo kasi, hindi tayo nag-detect ng action unless tayo yung nandun. Kaya kailangan nating i-put yung sarili natin sa sarili nilang shoe para sa yung natin natin. Hindi mo sila maiintindihan. Kung hindi mo talaga sila iintindihan. Yes, yun yung part na yun. Yes, I really agree with that. And the last We all agree with that. yes. Last one is the time management. Kasi, aminado Hindi po mo ako. pwedeng mag-iisisihin na hindi ko nagawa kasi leader ako ganito ganyan kasi you want to be a leader. Yes. Kahit sinasabi nila na, mahirap yan. Huwag ka nang mag-SSG kasi magsi-senior high ka na. Huwag ka nang mag-SSG. May research ka, may thematic ka, Yes, ate. mag-PPE ka, mag-swimming ka, mag-hiking kayo, may mga ganun yun na part talaga. Pero dapat talaga magaling ka mag-juggle ng oras. Kinaya nga niya yun. Kaya natin. Still OA up to the... Yes! Let's go, guys! So, and we will be right back after a short commercial break. Here at Rise Up, Tigneños! At welcome back mga kabeshi. At dito ngayon, meron tayong dito pampabuhay naman. We prepared 10 questions para sa ating special guest na kung saan is dapat ma-answeran niya agad. Kasi ano na ba to? Fast talk. Fast talk tayo na mga Kinakabahan ako. Wait lang. Ang very OA First question, OA o nonchalant? A joke lang. Hindi pa yun. So, Saraya. Nandiyan. Okay, ready ka na ba? Yeah. Sige! 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 Wala na tayong wala dito. Hinga ng malalim. Yan. So, yan mga kabeshi, let's start.
ang buhay mo. Ano ito? Kate's Empanada! Kakakaan din ng parada. Yes! At kung ikaw ay isang lasa, ano ka? Sweet and sour. With Andrews. Ano ang unang bagay na iyong ginagawa kapag naiinip ka? Nagtitiktok. Nanonood ng TikTok. Nasubukan mo na bang sigaw ng iyong sarili? Yes! 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 Let's go, Kung guys! maaari kang maghapunan kasama ang sino bang tatlong tao mula sa kasaysayan, sino sila? Ayan. I want Jose Rizal. Jose Rizal, si Padre Salvi, tsaka si Padre Damaso. Pag-aayos-ayosin ko sila lahat. Kung ikaw ay isang upuan, sino ang nais mo upo sa'yo? Isang nandiyan. Yung nanay ko na lang. Kung ikaw ay isang kagamitan sa kusina, alin ka at bakit? Feeling ko, isa akong kutsilyo. Parang pag-cut, ganun. Nais mo bang gustuhin? Ay, mas gugustuhin mo ba maglakbay sa nakara o sa kinaka? Mas gugustuhin ko maglakbay sa kinakaharap. Bagay. Yes. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging isang lalaki sa isang araw, ano ang una mong gagawin? Siguro, maghahanap ako ng maganda, guys. I-crush ko yung sarili ko. Oo, like, asan na ba si Saraya? Niligawan ko na yun. Ako na yung maliligaw sa sarili ko, actually. And Kate, final. Kung sakaling bibigyan ka ng pagkakataon na makasalubong ang batang ikaw, ano ang sasabihin mo? Sasabihin ko sa kanya kung gaano ako ka-proud. Oh. Kasi knowing kung gaano siya kahina noon. And kung gaano na siya ka-strong ngayon. And kung gaano na siya na-shape ngayon. Sasabihin ko sa kanya na, okay, eto na Kaya tayo, mo yan. nag-grow na tayo. Be honest. Yes. So, yan. Gusto na namin i-take ang pagkakataon na ito to say, so napakaraming eme-eme. Yes. Pero, let's be real, Saraya. If bibigyan mo ng advice yung mga kabataan na gusto maging leader, ano yung magiging advice mo sa kanila? Like, paano nga ba sila magiging leader na kagaya ng isang Saraya Claire Silva? Sa akin, ate, gusto kong sabihin sa kanila na tatagan nila yung loob nila. Kasi as a student leader, madami talagang criticism na mapupunta sa'yo. Masasabihan ka ng tamad ka, hindi mo alam yung gagawin mo. The first person na magbre-break sa'yo is yung sarili mo dito talaga. Yes. And dapat nilang tatagan yung sarili nila. Kasi not all people, we all know that not all people will be in favor for us. Hindi naman lahat ng tao sasang-ayon sa mga gusto natin mangyari. Kaya magbibigay sila ng judgment, ng criticisms, gano'n. And kailangan talaga kapag magiging student leader ka, ready ka sa mga mababato sa'yo na gano'n. And knowing na Dadaanin mo na lang siguro yun in a way na nonchalant. yes. Or ngiti-ngiti ka na lang. Oo, tawanan mo na lang sila, gano'n. Like, keep smiling, gano'n. Para, alam mo naman kasi yung sarili mo. Mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa kanila. So, bakit ka mababother na parang pakinggan yung mga sinasabi? If you know you're a good leader, you know na magbuting ginagawa mo. Idaan mo sa clean up drive. Yes! Mag-clean up drive ka na Clean-exercise ka nila. Linisan natin yung school, gano'n. Yes! Ay, hindi ka ba magandang leader? Pakita mo sa kanila. Magmaganda ka, be. Mag-make-up ka pag nag-clean up drive. Learn! Para fresh pa din. Kahit pawis na, kahit basura yung bit mo. Para ganon. Yes! Para pag nakita yung crush mo, gano'n. Ang ganda naman ng advice ni Saraya. How about naman yung mga Facebook mo, YouTube? Baka balay mo may nonchalant na gustong magpa-add sa'yo. Actually, very low-key lang po ako sa mga social media ko. Pero, very open po yun for messages or for complaints Just or chat any me. concerns. Just chat me, ganon. So, my Facebook account is Saraya Claire Siriban, yung full name ko lang po. And my IG is, i-search nyo lang din yung name ko sa Facebook. Magpapakita na yun, pero naka-private account, naka-private po kasi yun. Kasi yung mga naka-follow lang doon is yung mga kakilala ko talaga. And may TikTok ako, pero wag na. Baka makita niyo yung mga nire-repost ko doon. Nagpapakasad girl kasi ako doon. Yung
yung pagsayaw niya ng baby kalma. Ay, wait! Yeah. Kakanta na si Sarah. Ay, Ate Jamie! Paano baby kalma? Paano baby kalma? Kasi nakanta si Saraya, guys. Baka gusto niyo marinig yung Anong boses. gusto niyong kanta? Let me know. Uy! Pili-pili. I-PM ko na lang sa inyo. Yung graduation song niyo daw. Ano? Kanta niyo sa kanila. Hindi natin pwedeng i-spoil yun muna, guys. Oh, para surprise. Yes, surprise lang yun. Pero kakanta tayo, magpaparinig tayo. Sino yung Ako na lang. Sana. Sino pang ano daw? Grabe, Sino hindi na tawagan mo nandito na naman. Ay, hindi. Teka, ate, parang iba ata yun. Kasi student leader ka, dapat i-lead mo siya. Oo. Kaso hindi naman lahat ng student. Wait, nag-drama na guys. So yan, sino mga gusto naman ako? I-shout out mo na siya. Okay. Uy! Hindi ko siya i-shoutout dito, guys. Pero i-shoutout ko dito yung pinakamamahal namin SSLD advisor, Sir Sir Renan. Hi, sir. And of course, yung mga... Yes, Sir Mickey, yung mga newly elected officers natin, Kuya Brayden, our President, Kuya David Aaron, our Vice President, and Kuya Jerickson, our Secretary. Talagang iisa-isahin ko sila dito. Our Treasurer, Ate... Oh, hindi ko siya ate, kabash ko siya. Miss Kiela Brizal Frando, our auditor, Ate Lee Jane Vista, our PIO, Ate Keira, and our PO, of course, Cassandra, and to all the representatives po, and special committee members and chairpersons, hello. And sa mga best friends ko po, hello Ate Angel, Ate Gian, and Ate Jasmine, and Ate Tintin, of course. And hello to my TV Broad family. Yan, hindi kinalimutan. Hello, Akisha! Kiel, let's siya. go! Yes! Kiel! Hi, Kiel. Hi, Kiel! Hi, Bob! Hi, Vince. Yes, Kuya Vince! Iniwan Hi, ko ang Precious! Yes! Hi, Kate! Isipin mo na, dapat wala kang kinakalimutan. Okay, okay ba? Okay Pero ba? may isa ka nakalimutan. Hello, stop! Ba't di mo And hello to my advisor po pala, Miss Leila Rabo. Ang dagdag natin sa TV broadcasting, baka magtakbo. Buds. Hi, Precious. Buds. Sino Hi, pa? Buds. Hi, Buds. Michael, hello, dear. Hi, Nico. And Si of Hannah. course, Hannah, our very, Audrey are very bebe-bebe. Yes, and of course, sa section ko po, hello, Sa Ten coach Martinelli. nila. Yes! Sa aming coach. Sir Jerry. Yes! Yes, let's go guys. Hi Ma'am Cyrene. Hi Ma'am Mardet. Hi Sir... Jan po. Yes! Kompleto na. Yes. Sure. Yes. 100%. And to my parents. Oh. And to my family. Yes. Hi Ma. Hi Sa Ma. kuya mo. Yes. Hi Kuya. Hi Ate. Let's go. Sa pusa ko po. Shout out. Saan Meow girl. So, find na na. Yes. Wala ka na kayo. Yes. Wala. Ayaw mo siya shoutout ko. Wag na. Yan, so shoutouts dun sa tinatago ni Saraya. At tayo naman yung mag-shoutout, but thank you muna tayo. We will take this opportunity muna na mag-thank you kay Saraya for being with us. Yes. Thank you very much. Thank But you stay so with much us. din. Pakinggan muna natin yung sasabihin ni Jennifer. Yan, at we will take this opportunity na magpasalamat na rin po sa City Government of Vigan headed by Mayor Seb Benito Singson Jr., And Vice Mayor Randy Singson, to the City Councilors, city officials and department heads, to City employees, and Selpo and Team Vegan Production. to all cameramen and editor of Vigan, And please subscribe to our YouTube channel, Team Vegan. Vigan Production, and click the bell for notification kapag may bago na po kami mga-upload. And please also like our Facebook page, Team Vegan Production. At yan, so mag-thank you ulit tayo kay Saraya. Yes, and thank you din po, Rise For Up having Vegan, me. for having me. Yes, We're so happy to have you. it was actually a great opportunity. Kasi nung unang interview noon, hindi ako Kasi nakaabot. supposedly, dapat meron siya on the TV broadcasting team. Pero since busy siya, sabi ko, ay, we're not gonna allow na wala siya. Ako nakaabot. Hindi kami I'm so sorry. Yan, so Kate, you have the opportunity to mention some. Mm. Mention them. Who is it? So, hi Camille, let's go.
CJ's empanada. No, Casa Jardin empanada, yes. Must try po yung empanada nila, Yes, I Casa swear. Pwede niyong i-add sa cake and Mm-mm. mag-hi na kayo sa kanya kasi hindi niya kayang mag-hi sa inyo. Oh, yan lang. Go, Kate! So, shout out to my parents, Mama Marie Del Castillo, and to my Papa Gonzalo Del Castillo. And also my friends and my classmates, Camille, Precious, Janine, Rian, and other more. Kinalimutan yung ate niyo. Ate Kylie! Hi, Ate Kylie! Sa brother niya. Si Jerry. Hi, Echo! Go dear. Isa-isahin mo daw yung 30 plus na classmates mo. Sa advisor nila kay Sir Sir Marcos. Marcos. And to my English teacher, Ma'am Barra. Pasensya na po. Yes. Sa amin kasi, obvious kung sino yung nandiyan. So yan, I will take this opportunity na batiin na yung parents ko. Hi Mama, hi Dada. To my advisor, Mr. Kurt Kenneth C. Aspacio. Hi Sir, pa-swimming ka naman. Graduate na tayo Sir. Na-reach natin yung goal nating with-hi. Yay! Mga with honors. Guys, I'm very proud sa lahat ng honor students and sa lahat ng graduate. Congratulations. Congrats, guys. I'm very proud of this. Sa kapatid ko, which is si Kel for his awards. I'm very proud. Congrats, Kel. Yes. Sa sister ko, Ate Georgina, and sa baby namin. Hi! Hi! And siguro I babatiin miss you ko guys. rin na rin lang yung mga classmates ko. Hi sa inyo guys. Please magbago na kayo. Magseryoso na tayo. Magka-college na tayo. And wala na din siguro. Wala naman akong nakalimutan. Ooh! Oo, Pero, wait lang. Kay Vince, Yes! dapat nandito ka. Kuya Vince. And Ariana, hi Audrey! Continue yung pagsusulat mo pin. Ate, mag-isa pa. Sino? To my teacher, Oh. Sir Ferds, Ma'am Rowena, Ma'am Ibe. Hi Ma'am Rowena, hi Ma'am Ibe. Sana kasing ganda ko yung anak niyo. Yay! Slay! I hope na happy kayo sa pregnancy journey niyo. And I'm very sorry kung na-stress kayo sa Bandura way back then. Sino ba bang pwede nating batiin na hindi magtatampo? I think wala na ata. Or meron ba? Wala na. Oh, and also gusto ko lang Oh, diba? mag-thank you sa mga sumuporta po sa akin sa Sa mga election nag-vote sa journey. kanya. Yes! Let's go guys! For the go! Saan ba kayo pupunta? Let's go ka na, let's go. Ate! Kasi, let's go! Sa Casa Hardin. Wala na? Let's go sa Casa Let's go sa Casa Hardin. If Yes, gusto nyo guys, ng yes, empanada na yes. masarap. Recommended talaga. Hi sa mga lahat. 101%. Hi sa mga tita sa Casa Hardin na sobrang bait nila and very We accommodating. love you guys. So, sa teachers ng Ilocos National High, sa lahat ng clubs, Youth Club, and sa lahat ng nanonood ngayon, hi! And lastly, hi daw, sabi ni Kate. Hello! Kanino? So, wala na guys. Wala na magtatampo. Wala na. Sana. Sana. Okay, so, ayan na. Thank you very much for watching. At huwag po kayo makakalimot na manood, of course, dito sa show na kung saan kabataan ang bida at talento nila ang inyong makikita. Ito ang